walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang pagtaas ng bilang ng teen suicide. Hindi ko rin sa isip ko hanggang ngayon na parang matanggap na. Misa lang naman kami magkita. At ang bagong layang si Senador Antonio Trillanes IV. Kung hindi nyo makikita yung reformang hinahangad nyo na dati pa dito sa bagong administrasyon, will you be willing to lead another OCOD or Manila Pen? I am in this position right now as an elected senator who can freely serve, and alay namin itong administration nito. Kung nalilihi sila ng landas, we can always talk to them directly. Ayon sa isang pag-aaral, tumataas ang bilang ng mga menor de edad na nagpapakamatay. Ano ang nagtutulak sa ilang kabataan para wakasan ang kanilang sariling buhay at may magagawa ba para pigilan ang pagtaas ng estadistika? Sinasabing ang mga Pilipino raw ang isa sa pinakamasayahing tao sa mundo. Masarap isipin sa kabila ng pagiging third world ng Pilipinas o bansang dumaranas pa rin ng matinding kahirapan. Kaya naman sa tuwing may insidente ng suicide o pagpapakamatay, tila lubos pa rin itong ikinagugulat. Kasalukuyang pinaglalamayan ang 14 na taong gulang na si Popoy ng aming dalawin. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng kanyang inang si Mary Beth ang nangyari sa anak. Sa araw mismo ng Pasko, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto ang bata. Nagpakamatay si Popoy. Hindi ko rin sa isip ko hanggang ngayon na parang matanggap na. Misa lang naman kami magkita. Iyak daw ng iyak. Hindi malaman kung ano yung iniiyak niya. Wala na ano dahilan ng iniiyak niya. Basta nagpaalam daw na daw siya, matutulog na raw siya. Paalam ng mahimbing. Laki sa lola si Popoy, ang kanyang 4 na kapatid at ina sa Bulacan naman naninirahan. Dahil sa hirap ng buhay at nooy hindi pa handa ang mga magulang ni Popoy, nagpa siya silang ipaalaga ang anak sa lola nito. Sa tingin ng ina ni Popoy, halo-halo na raw ang dahilan kung bakit nag-suicide ang anak. Parang nagsama rin na doon, naiwan siya rito na nag-iisa. Wala siyang kapiling. Siguro isip-isip niya, 2 nanay niya, walang nakapiling kahit isa. Di po ba? Parang gano'n. Parang dinamdam niya ng dinamdam. Wala man siya mapagbuntang hinya niya ng mga samang loob ngayong araw na yun. May nag-iilan daw po doon. Ngunit huli na rin para sa pamilya ang pagsisisi. Hindi ko rin naman po alam na ganyan ang nangyayari. Kaya ang alam ko lagi siyang masaya dito sa ate ko. Sa tala ng Department of Health o DOH, pabata ng pabata ang mga namamatay sa suicide. Kung dati-rati edad 30 o 40 ang mga nagpapakamatay, ngayon edad 20 to 24 ang nangunguna sa listahan. Pangalawa ang edad 25 to 29 na raw. Pangatlo, ngunit mas nakababahala, mga teenagers edad 15 pataas. Ngunit may naitala ding mas bata pa rito. Sa pag-aaral naman ng Asia Pacific Journal of Public Health, sa 3 bansa, kabilang ng Pilipinas noong 2006, lumabas na kada araw 5 Pilipino ang nagtangka ng magpakamatay. Pero mas nakakabahala ang isa pang survey na ginawa ng DOH noong 2007 sa mga kabataang 13 hanggang 15 taong gulang, kung saan 15 sa 900 kabataan ang tinangka ng magpakamatay. Ayon sa Natasha Goldborn Foundation, isang NGO o non-government organization na nagpapaunawa sa publiko tungkol sa depression o labis na kalungkutan,
Kakulangan ng tamang gabay o pang-unawa ang kadalasang dahilan ng pagpapatiwakal ng ilan. Halos lahat ng pinuntahan naming eskwelahan, bago namin pag-usapan ng suicide prevention, tinatanong namin sila, true or false, pag may tao na nagsabi na gusto nilang mag-suicide, nagpapapansin lang to, lahat sila nagsasabi, yes, nagpapapansin lang. And binabalik namin ang tanong, ano ang mawawala sa atin kung makikinig tayo? Anong mawawala sa atin if we just take notice, tanungin yung tao, anong problema mo? Hindi rin siya sabi na sa kayo, gagawin. Isa rin ito sa mga naitanong ko sa ina ni Popoy. May pinagsabihan po ba na dito sa balak niya na papatayin mo yung sarili niya? Hindi naman po seryosong, kumbaga saan parang pabiro lang. Paano daw po niya binibiro? Paano daw niya po sinasabi? Ano nasabi daw sa mga ano nga na papakamatay daw po siya. Sabi naman ng mga ano, huwag mo gagawin yun, sabi ng mga kaibigan niya, sa malo. Aminado naman ng DOH na nahihirapan silang makakalap ng sapat na impormasyon tungkol sa bilang ng mga nagsusuicide sa bansa. Walang nagre-report dyan. If you try to look sa death certificate, di ba suicide nakalagay dyan? It's basically what is the cause, the physiologic cause of death. So parang tiniterm mo na lang siya in general term na based on history, nagpakamatayan. Papunta na kami doon. Ano? We have already set up several surveillance and registry systems. Noong nakaraang taon, sinimula ng DOH ang isang mental health survey. Umaasa silang makapagbigay ito ng impormasyon tungkol sa depression at insidente ng suicide sa bansa. Magigid sa namin kung saan namin focus doon sa suicide. So basically, right on, suicide, supposedly suicide prevention programs, more of an advocacy lang More of an awareness. Dahil hindi madalas na pag-uusapan ng tungkol sa suicide, nananatili itong isang madilim na sikreto sa ating lipunan. Ito ang lugar kung saan lumaki si Popoy, isang temporary housing na ipinagkaloob ng gobyerno taong 1995. Pangangalakal ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito, kabilang na si Popoy at ang kanyang lola na paminsan-minsan ay umi-extra rin sa paglalaba. Ayon kay Dr. Joseph Regalado, isang child psychiatrist, bagamat walang pag-aaral na nagsasabi ng direktong epekto ng magulong kapaligiran sa pagdami ng kaso ng suicide, hindi pa rin ito dapat ipagwalang bahala. Malaking bahagi dito ay ang mga magulang at lahat ng adults sa paligid ng mga batang ito, kasama ng mga adults at pati ang mga teacher. No? Importanteng gabay natin ang mga bata. Alamin kamusta ang kanilang mga gawain, ano mga nangyayari sa kanilang maghapon, kung meron silang mga naramdaman, dapat maging malaya ang mga batang itong sabihin sa mga magulang ang kanilang mga naramdaman. Dagdag pa rito ang paghinto ni Popoy sa pag-aaral, ang pagiging malayo sa mga magulang at ang pagsabak niya sa hirap sa murang edad. Sa pagiging teenager kasi, naroroon yung stage natin na aggressive sila. So aggressive ang mga batang ito at naroon din yung kanilang kagustuhan nila na pag ang mga bagay sa paligid ay hindi umaayon sa kagustuhan nila, ang dali nilang ma-depress. Kita kami na kaya nalaman ko. Hindi ito ang unang kaso ng suicide sa lugar ni na Popoy. Sa susunod na barangay, ilang metro lang ang layo, isang 18 taong gulang na babae din ang nagpakamatay. Hindi sumasagot sa akin. Pag-akit ko sa kanya, kita ko siya, wala na.